nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon ay mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawan. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan niya. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kani-kanilang asawa at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa'y binigyan ng tig-isang bihisan, maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayong magtatalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto. Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose at makita ang mga karwaheng pinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob. Buhay pa pala ang aking anak, pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, narito po ako, sagot niya. Ako ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba ay naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ni Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto. Kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na tinipon doon ay 70. Si Judah ang isinugo ni Israel kay Jose
upang siya ay salubungin. Dali-daling inihanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. May sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang 5 bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya." Sumagot ang mga tao, "Napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Faraon." Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang 5 bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito, maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito ay hindi saklaw ng Faraon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto.
yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira doon si Jacob at umabot siya ng 140 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod po ang nais ninyo," sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang 2 anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nasa Luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at aking lahi ay magiging isang malaking bansa, at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. Ang 2 mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad ni na Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang mga susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng 2 nilang kapatid. Ipinasiya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing." Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong niya ito, "Ito ba ang iyong mga anak?" "Opo, sila po ang pinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto," tugon niya. Sinabi ni Israel, "Ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko." Halos hindi na makakita noon